Magandang hapon po. Kamusta po kayo? Ngayong hapon po, tayo po muli ay mag-aaral at makakapakinig ng salita ng Panginoon. Amen po. At sa oras pong ito, hayaan po natin na simulan po natin ito sa panalangin. Aming Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, patuloy po kaming nagpapasalamat sa hapon na ito sa pag-aaral namin ng iyong salita. Hayaan mo po na makita namin ang nais mong sabihin po sa amin. Mabuksan yung mga isip namin, Panginoon, mamulat yung mga mata namin sa mga bagay na nais mong ituro po sa amin. At Lord, hinihiling namin, Panginoon, yung pagsama mo sa oras na ito. Hinihiling namin ito, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, magandang hapon pong muli sa bawat isa po sa atin. Ano po? Yan, sa pagpapatuloy po ng topic po natin sa ating Bible study, Are We in the Last Days? Ito po yung nasimulan ng ating mga pastor noong mga nakaraan. Ano po, dito po sa Matthew chapter 24, verse 6. Basahin po natin. Makakapakinig kayo ng mga digmaang malapit sa inyo at mababalitaan nyo ang mga digmaan sa makakapakinig din kayo ng digmaan sa ibang doon sa malayo. Ngunit huwag kayong matakot. Kinakailangang mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa ito ang katapusan. Ayan. Dito po sa ating topic, Are we in the last days? Sabi po dito, makakapakinig tayo ng mga wars and rumors of wars. Ito po, number 1, ito po yung mga mapapakinggan po natin. Sabi niya, yung mga wars and rumors spread. Wars and rumors of wars. Sabi niya pong ganyan. Dito po sa Matthew chapter 24. At example po dito, yung mga terorismo, amen po, yung mga cyber warfare, yan, mga military build-ups across nations. So, nakalagay po dito, makakapakinig tayo ng mga digmaan sa iba't ibang panig ng daigdig. Ano po? At sabi niya, mga rumors of wars. Amen po. Yan, ilan lamang po ito sa mga sign na tayo po ay namumuhay na sa huling panahon. Marami pa pong iba. At kung babasahin po natin ang buong verse, buong chapter 24 ng Matthew, binigay sa atin ng Diyos ang mga prophecies na ito. Ang Panginoong Hesus po mismo ang nagsalita. Ano po dito ang nagsabi nito? Binigay ng Diyos ang mga prophecies na ito dahil ayaw niya na mapahamak ang kahit na sino. Ito ay, sabihin natin, warning. Amen po. At kung tayo ay nabubuhay na sa huling araw, ano po, sabi po ni Pastor kahapon, ni Pastor Marlon, sabi niya po, tayo ay nabubuhay na sa mga huling araw. Tayo ay nasa grace na ng Diyos. Extended grace. Yung mga sign na nabanggit, kung mapapansin natin, ano po, ito ay nangyari na. Marami po dito nangyari na at yung iba po ay nangyayari pa lang o kasalukuyan. Mapapansin natin ay itong mga bagay na ito ay nangyayari na. So, ibig sabihin, hindi kaya sinasabi sa atin ng Diyos na maghanda tayo? Hindi kaya winawarningan tayo, lalo ng mga mananampalataya ni Kristo, na kinakailangan na maghanda? Sabi niya po doon, kinakailangan na mangyari ito, pero sabi niya, hindi pa ito ang wakas. Ibig sabihin, ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap pa na darating. Amen po. Ibig sabihin, may mas mahirap pa pala na darating bukod sa mga nangyayari ngayon.
Di po ba? Pero sa kabila ng mga ito, dito po, makikita po natin yung pag-warning sa atin, sa ating mga Kristiyano. Amen po ba? Tayo po ay nasa last days na. Sa ayaw at sa gusto natin, darating po ito. Kung hindi, sabi nga po ng Biblia, at kung hindi paigsiin ng Diyos ang panahon, baka walang maligtas. Di po ba? Ngayon, kung tayo ay nasa last days na, ano ang preparation na ginagawa po natin? O na dapat na ginagawa po natin? Ayan, kung aware po tayo sa mga nagkaganapan sa bansa po natin, maging sa mga ibang panig ng mundo, kung aware po tayo sa mga nangyayari sa bansa po natin, makikita natin ito na malapit na siyang bumalik. Malapit na ang panahon, malapit nang matapos ang panahon. Amen po. Yung iba, alam niyo po, yung ibang tao, wala po silang idea patungkol sa mga kaganapan sa mundo. Yung mga tao na walang alam sa Bible, yung mga tao na walang idea patungkol sa mga bagay na ito, maaaring isipin nila na sadyang magkaaway lang yung bansa laban sa bansa. Di po ba? Yung mga nagdidigma na bansa, kaya dinidigma nila kasi kaaway nila yon. Maaring isipin nila na sadyang magkaaway lang ang mga bansang ito, kaya nagkakaroon ng digmaan. Bansa laban sa bansa. Pero alam niyo po, na hindi pa man din siya nagaganap, ay na-prophesy na nasa Bible na magaganap siya. Amin po, at kasalukuyan ng nagaganap ito, at mag-aalis ang mga bansa laban sa bansa. At sabi niya doon, yung nation to nation. At ganun din po, doon po sa number 2, sabi niya, ito po sa number 2, sabi niya, natural disaster rising. Akala ng ilan na normal lang yung mga pagbabago sa mga nangyayari. Di po ba yung mga bagyo, mga lindol, mga baha? Po ba, akala nila normal disaster lang o natural disaster lang. Pero alam nyo po, hindi alam ng mga tao na naprophesy na ito na talagang magaganap at hindi lang prediction. Amen po, na nasabi na, nakalagay na sa Bible na mangyayari siya. At bilang mga Kristiyano, aware tayo sa bagay na ito. Amen po. Sabi doon, kailangan mangyari ang mga ito, pero hindi pa ito ang wakas. At kung babasahin natin yung buong chapter 24 ng Matthew, makikita natin na oo, nangyayari na. Na oo, yung iba tapos na at yung iba nangyayari pa lang. Kasalukuyan. Amen po, makikita mo rin yung saan babasahin mo yun, makikita mo rin yung sarili mo na parang ikaw yung kinakausap doon sa verse. Kasi makikita mo rin yung mga Kristiyano, sabi na doon, manlalamig yung kanilang pag-ibig, manlalamig yung kanilang pananampalataya, at lalaganap ang kasamaan sa mundo. Manlalamig ang pag-ibig ng mga Kristiyano. Pero lahat ng ito ay kailangang maganap. Pero sabi niya doon, hindi pa ito ang wakas. Ito ay pasimula pa lamang. Kaya tayo ngayon ay nasa last days, nasa last ng last days. Nasa huli na ng huling panahon. Alam niyo po, noon pa natin naririnig na malapit nang bumalik ang Panginoon. Malapit nang matapos ang panahon. Amen po. At kung noon malapit na, edi mas malapit na siya ngayon. Kung noon sinasabi nila na malapit nang bumalik ang Panginoon, edi ibig sabihin mas malapit na siya ngayon. Amen po ba? Dito po sa sabi ko po dito po sa ating binabasa, sa kabila ng mga ito, ang sabi po ng verse 13, na kahit na nangyayari na ang mga bagay na ito, at nasaan ka,
nasaan ka na bilang Kristiyano. Kasi bilang Kristiyano magkakaroon ka ng kapag nabasa po natin ang verse na ito, magre-reflect yan sa iyo, magkakaroon ka ng reflection sa sarili mo na nasaan na ba ako bilang Kristiyano? At ano ba yung mga paghahanda ko dito sa last days na ito? Amen po. Na magkakaroon ka ng magre-reflect ka, magre-repent ka na anytime pala pwede nang bumalik ang Panginoon. Pero ang tanong po ba ay handa po ba tayo? Sabi po dito na kahit na naganap na ang mga bagay na ito, maging handa tayo. Kasi ulitin ko po, ito po ay warning po sa bawat isa, lalo na sa mga Kristiyano. Dito po sa verse 13, sabi niya dito, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kaya nga, ang sabi po kahapon ni Pastor Marlon, yung katapatan, yung pagiging matapat ay choice natin. Ngayon, choice natin kung mananatili tayo, choice natin kung pipiliin nating maging matapat hanggang sa pagbabalik ni Jesus. Sa tingin natin, alam niyo po, maganda na tayo pong lahat ay madatnan ng Panginoon na tapat na ginagawa yung mga tungkulin po natin. Amen po. Dito po, at ang pagiging matapat, ulitin ko po na ito ay choice natin. Choice din natin kung lalayo pa tayo sa kabila ng nakikita natin yung mga nagaganap, yung mga nangyayari. Na po, choice din natin kung lalayo pa tayo sa kabila ng alam na natin ang mga bagay na ito. Alam na natin na nangyayari na ang mga bagay na ito. Ngayon po, in the last days, sabi niya po, saan kaya tayo madadatnan ng Panginoon? Kasi kung wala po tayong idea bakit po nangyayari yung mga bagay-bagay, malamang hindi po natin pinaghahandaan yung muli niyang pagbabalik. At ngayon po, mga kapatid, ito po ay paalala sa ating lahat. At the same time po, ito po ay warning. Sabi nga po doon, sa verse 4, mag-ingat kayo. Kasi, ang mundo po ay pasama na ng pasama. Ngayon po, choice pa rin po natin kung pipiliin po natin na maging matapat. Kasi sabi niya, ang mananatiling tapat, hindi lang yung maging matapat ka, kundi yung magpanatilihin mo, yung manatili ka na matapat na kahit na anong mangyari, na kahit na yung nakikita mong sitwasyon, pipiliin mo pa rin. At choice mo pa din kung magiging matapat ka. At kung saan ka madadatnan ng Panginoon sa time na to. Ulitin ko po, sabi nung pinag-aaralan po natin, are we in the last days? Ngayon po, tayo po yung makakasagot niyan. Kasi kung aware po tayo sa mga nangyayari, masasagot po natin yan. At maganda, itanong din po natin ito sa sarili po natin. Are we in the last days? Tayo po makakasagot nito. At i-take po natin ito as a reminder sa atin, sa bawat isa po sa atin, lalo na sa ating mga Kristiyano. At sabi niya, kailan dadating yung wakas? Sabi niya doon, kapag ipamahagi na yung salita ng Panginoon sa lahat ng tao, saka darating ang wakas. Maganda maging part po tayo doon sa pagpapalaganap o pag-share ng salita ng Panginoon. Kasi minsan naisip natin, end ko po dito, na akala natin minsan pakiramdam po natin ay okay na tayo, ready na tayo sa pagbabalik ng Panginoon. At minsan masasabi natin na, Lord, bumalik ka na, handa na ako. Di po ba? At minsan nasasabi na rin natin na, Lord, kailan ka babalik? Gusto ko nang makasama ka. Di po ba? At ngayon, iisipin po natin na kung tayo po, sabihin natin, handa tayo, paano po yung iba? Kasi before po kasi dumating, sabi doon sa verse po natin, before po kasi dumating yung wakas, yung end ng end times, ano po,
kailangan munang mapalaganap yung salita ng Panginoon. At naniniwala po ako na lahat ng platform po sa social media, alam niyo po may mga nag-share din at walang way para hindi na maabot ang mga tao. Amen? At kahit anong paraan pwede ka na mag-share. Yes, mahirap po, pero kailangan munang makarinig ang lahat. Tsaka po darating ang wakas. Amen po. So maganda po, before po matapos yung end times na ito, tandaan po natin, tayo ay nabubuhay na lang sa grace ng Diyos. Na-extend na lang ng Diyos yung habag niya sa atin para maabot pa yung iba. Amen po. And maging ready po tayo. Kasi halimbawa po, kung kapag may bisita po tayong darating, maghahanda po tayo, di ba po? Ihanda po natin yung ipapakain natin, ihanda natin yung bahay po natin mismo. I-ready po natin yan para pagdating ng bisita natin, may offer ka sa kanya na kahit ano. Ma-welcome mo siya, ma-entertain mo siya, maasikaso mo siya. And kung alam na natin na malapit na nang dumating ang Panginoong Jesus, malapit na siyang bumalik, ano po ang gagawin natin na paghanda? So maganda po, paghandaan po natin ito at maging reminder po sa atin ang mga bagay na naririnig po natin, ang mga nangyayari sa paligid natin, maging sa sarili po natin. Ayan, magbantayan po tayo, magpalakasan po tayo, at ang Lord po ang bahala na mag-ingat po sa bawat isa po sa atin. Amen po. So sige po, close po natin sa prayer. Aming Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, nagpapasalamat po kami sa oras pong ito. Salamat Panginoon sa salita mo na narinig namin. Salamat Panginoon sa pagpapaalala sa amin na malapit ka nang bumalik, Panginoon. At hayaan mo ang panalangin namin, maging panalangin namin, Panginoon, na maging madatnan mo kami, O Diyos, na tapat na ginagawa yung mga bagay na pinapagawa mo sa amin, Panginoon. At madatnan mo kami na tapat na naglilingkod sa iyo, Panginoon. Madatnan mo kami na nandun kami sa kalooban mo, ginagawa ito, Panginoon. Salamat, Lord. Ingatan mo ang bawat isa na nakikinig sa oras na to. Panginoon, pinagkakatiwala namin ito sa iyo. Hiling namin ito, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa pakikinig sa oras pong ito. Pagpalain po tayo ng Panginoon.